Hi Pisces, this is Jov. Welcome po sa ating channel. By the way Pisces, this is your monthly by tarot reading ngayong October 2025 po. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Kung naka-resonate kayo, comment down. Tandaan, Pisces, ito ay general reading po. Kunin nyo lang po kung ano naka-resonate sa'yo. This is for you Pisces. Para sa iyo to Pisces, ngayong October 2025 po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta, sa mga nag-donate, sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading, comment po kayo ng personal reading. Again, comment kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. May exciting na ganap. May nag-uusap dito na magkakapatid Pisces. May biglaang pagbabago. Malakas ang iyong intuition. May asikasuhin kayo sa malaking building. Isolation. Gusto mo ng me time, alone time. Para makapag-isip at magpahinga. Kung naguguluhan or nalilito kayo sa isang bagay, sa isang sitwasyon, sa isang tao, or pwede doon naguguluhan or nabibigatan sa paggawa ng desisyon, ask for help. Sabi ng iyong card. Kung may napansin kayo na repeating message, yan po yung pinupush ng card sa inyo. Like for example, nanood kayo sa inyong weekly gabay tarot reading, daily gabay tarot reading at dito din. At may napansin kayo na repeating message. Yan po yung pinupush ng card sa inyo na kailangan yung bigyan ng atensyon, solusyon at aksyon kung maaari po. So na yung energy ni Pisces ngayong October 2025. Okay. Ang nakikita ko dito, overspending sa trabaho, overspending sa, sobra sa trabaho, sobra sa pag-aaral, sobra sa travel. So, meaning to say, lack of time. Lack of time for yourself. Hindi sapat yung time mo sa partner mo, sa pamilya mo. So, ang sabi ng card dito, advice po ito ha, ang sabi ng card, na kailangan ng freedom, kailangan magkaroon ng recovery. So, meaning to say, kailangan ng balance sa time management. May nakita rin ako ditong, yun nga, sinabi rin ng card dito na may mga ginawa kayo na hindi naging healthy sa iyo or hindi naging mabuti sa iyo. So, yun po ang sabi ng card, freedom and recovery. Pwede yung sinabi ko kanina na overspending nga sa material na bagay, sa panahon sa sobrang ang panahon sa travel, sa pag-aaral, sa trabaho, yan. So, kailangan po, itong dalawang card na ito nagsabi, kailangan ng balansehin. Kailangan po nagbalanse. May nakita rin ako ditong controlling person or toxic nga.
Pwede din lust over love. So, wag kayong mag-alala kasi lahat naman tayo dito na adult po. Pwedeng concern mo to sa kapwa mo or concern to sa iyo. So, yun nga. Same pa rin yung sinabi ng card dito, freedom and recovery. Tulungan nyo po yung sarili nyo. Okay? Okay. As nagkaroon ng pagkakaisa, bibigyan mo ito ng oras talaga. Magkakaroon din ng balanse. Opo. At may kasiyahan dito buhat sa paglilibang. Yan. Tamang okay. Sinabi kasi ng card, kasi may ano dito. Money involved. Oo. May pera kasi ako nakikita dito. So, sabi ng card, tamang pag-manage ukol sa pinansyal at budget para mas lumago pa ang iyong kaperahan. Okay? Again, tamang pag-manage po sa inyong kaperahan dyan para mas lumago pa ito. This is about your career and money ngayong October 2025, Pisces. Sinabi ko kanina dito na malakas ang iyong intuition, andito din po. May malalaman din kayong sikreto. Kung may kung may nagsasalita dyan na in-offer sa iyo, or di kaya kontrata ito, oo, kailangan mong alamin. Okay, ayusin ko lang. Kung kontrata ito, magbasa bago pumirma, 'di ba? Pero basahin mo muna, intindihin mo nang mabuti. Kung hindi mo naintindihan, hindi masamang magtanong. Kasi nakita ko dito, makaka-discover ka kasi malakas ang intuition mo. Makaka-discover ka ng deal na naging too good to be true. Kaya be wiser at mag-ingat. Kasi may deception may hindi totoo, may panilin lang. Oo. Kung walang signing of contract, any kind of contract yan, pwedeng yung sinasabi ng tao sa'yo, offer sa'yo. Like for example lang po ito ha. Oh, yung 100 pesos mo, bukas 150 pesos na. So, matutuklasan mo yan kasi malakas ang iyong intuition. Alam na alam mo na scam ito. Na may hindi totoo. Like for example, yung tao na may sinasabi sa'yo, maraming sinasabi sa'yo, tapos natuklasan mo, hindi ito totoo. May mga sinasabi siya na hindi totoo. Kasi nga, malakas ang iyong intuition. Be careful of seeing things that are not there. Gusto mo nga, may offer dyan na gusto mong alone time muna, space muna, kasi gusto mong pag-isipan ng mabuti. Kasi may sinasabi ang iyong intuition na pag-isipan ng mabuti. Kasi may hindi totoo. Malalaman mo to ha, baka may magtanong dyan, Pisces. Ano to sikreto to? Sa career and money mo kasi to Malalaman mo yan, huwag kang mag-alala kasi malakas ang iyong intuition. Mabubulgar po yan. Kung sekreto to, mabubulgar yan. Malalaman mo yan. Okay, sabi ng card nyo dito, magaling kayo sa inyong mga ginagawa. Magaling kayo na leader or di kaya may leadership role na binigay sa iyo. At kitang-kita ko dito yung stability sa iyong career and finances. Claim nyo po, Pisces. Excuse me, kailangan ko mag-burp. Okay, may bagong simula. Lalabas ka ng iyong comfort zone.
Yes, kitang-kita kung lalabas ka sa comfort zone. You're very confident dito eh. Bagong simula po ito. Ah, pwedeng change career to or di kaya may babaguhin lang kayo sa proseso dyan sa mga ginagawa nyo. Oo. So alam niyo ba sa pag ano tawag nito, step out, oo, sa pag step out niyo sa comfort zone mo, magkakaroon po ng financial growth. Kung ano man tong gagawin mo na pagbabago, magkakaroon po siya ng financial growth. Siyempre, kasama na po iyan. Kasama na po itong ng sipag at tiyaga. Kasi kung alam mo na may potential na magiging successful, tapos walang konkretong plano, walang effort, walang focus, walang time, hindi yan ma-achieve. So, bigyan niyo po ng time, effort, focus, konkretong plano para ma-achieve mo itong potential na sinasabi dito. Yes, magkakaroon po ng financial growth. Kung ano man pwedeng bagong proyekto to or basta iba to sa mga ginagawa mo. Babaguhin mo or mag-step out ka nga. Kasi you are very serious sa growth eh. You're very serious sa growth kaya gagawin mo itong changes na ito. May tampuhan ako nakikita dito. Sabi ng card, leave the past behind. It's never too late to begin again. Mag-usap at magpatawad. Okay, may dalawang card mismo nagsabi dito na may parating talaga na simula, which is sinabi ng card na masaganang simula ito. Di ba? Ang ganda. Mag-ingat po daw kayo sa paggawa ng plano. Galingan niyo po para magtagumpay ito, sabi ng yung card. Pisces. So, ilan sa inyo, dinedevelop nyo yung skills nyo, yung hobbies nyo, para magamit nyo ito as passive income. Ang ganda kasi kakasabi ko lang na tutukan ito. So, ginawa mo nga. May action dito na very tutok ka talaga. You are putting an effort without rushing. Ito yung gusto ko, hindi nagmamadali. May mabuting balita dito. Pisces, na kung ano man yung application na pinasas mo, like for example, scholarship application, job application, ano pa? Job application, loan application, ano pa, any kind of application yan naka-align sa career and money mo. Oo, matatanggap po kayo. Ang ilan nga dito, nakikita ko, kakasimulan nyo lang sa trabaho, sa proyekto, yan. So, patuloy nyo lang po patuloy nyo lang po tutukan ito, yung pagsisikap mo sa araw-araw. Kasi kitang-kita ko talaga yung self and financial growth. And, maging bukas din kayo sa mga advice ng nakakatanda, may well-experienced na sa buhay. Kasi makakatulong sila sa iyo. Kung pwede po. Kilos pa rin sinasabi dito eh. Oo, excited ka. Kailangan lang po ng konkretong plano at kilos. Ilang beses na lumabas dito, different card siya ha. And please know that you are divinely guided. Nakatadahan na talaga to sa iyo itong pagbabago na ito. Pisces. Pwede ang ilan sa inyo dito papasok sa kasosyo or teamwork. Pero most likely kasosyo to eh, kayong dalawa. Or magbigay ng puhunan. May magbigay ng puhunan sa iyo para tulungan ka para makamit mo yung layunin mo sa buhay. Pwedeng pera to ha, puhunan, mamuhunan, or di kaya ideas. Malaking tulong din yan kasi that is a blessings. Pwedeng moral support. Na very supportive nga yung tao. Kasi may nakita ko ditong
tao dito na I think kapatid mo to or tinuring mong kapatid. Maybe siya. Oo. Okay, so ano pa? This is about your love life, self-love, partnership, and romance ni Pisces. Ganda. May celebration, any kind of celebration, basta may achievement, pwedeng monthsary, anniversary, or may natapos, may na-achieve, yan, any kind. May successful completion nga ako nakikita dito. Lalo na't construction ng dream house mo. Oo. So may, pwede din anniversary, monthsary, any kind of celebration nga. Nakikita ko dito na nag-celebrate kayo sa inyong what I meant is, sa completion na ito, celebrate your wins and acknowledge how far you've come. Oo. This is a perfect situation na nag-celebrate kayo. Para sa mga single, parating ng ideal type mo, may paalala kasi ang card nyo dito na take things slow, kilalanin mo muna. Wala naman sinabi ang card nyo dito na masama ba, or dapat bang tanggapin. Well, sinabi lang ng card na kilalanin ng mabuti. Okay? And, so abangan na lang natin sa daily Gabay Tarot reading nyo. And sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa, may pangyaring ambinan dito posibleng proposal. Pwedeng kasal to, proposal, or di kaya aamin siya sa mga sekreto niya. Oo. So may good news. Makaka-receive kayo ng good news. Ang ilan sa inyo nag-healthy living. Excuse me, nag-burp ako. And very inspired. Very inspired. Pasensya na sa ingay may kasama akong bata dito. Okay, may bagong kasamahan, bagong kaibigan, bagong gamit, bagong pet. Kitang-kita ko yung happiness mo dito. Yes, kitang-kita ko yung happiness mo dito. Pahinga. Tama to. Nagkaroon ng pahinga. Pwedeng, oo, kasi ano to pwedeng pagod ka or nagkaroon ng anxiety or stress. So, pahinga, sabi ng card dito na ginawa mo naman. Kasi may plano dito mag-rest muna. So, relax, calm your mind and reflect, sleep, and tamang meditation ay kailangan. So, sa mga single dito, ayaw mo muna magtanggap ng maliligaw or ayaw mo munang pumasok sa buhay pag-ibig kasi gusto mo mag-focus muna sa iyong sarili. Na yung gusto mo yung me time para ma-evaluate mo yung priorities mo sa buhay, gusto mo mag-focus sa iyong sarili. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, okay. May tampuhan ako nakikita dito. Pero yung space, kitang-kita ko talaga dito. Space is a sign of respect sa iyong sarili, sa person, sa connection nyo. Pwede sa kaibigan to, sa person mo, sa family member, kung sino man yan na taong malapit sa iyo. At huwag kang mag-alala kasi ma-overcome mo rin to. Kasi may nakita kong resilience. Ma-overcome niyo po ito. Basta mag-usap kayo ng mahinahon. Kasi may nakita kong pag-uusap dito Ipaalam mo sa kanya kung ano yung talaga yung nararamdaman mo. Again, pwedeng sa kaibigan to, pwedeng sa person mo, malapit na tao pa, na sa'yo, pwedeng pamilya.
Mm. So, resilience, kitang-kita ko po dito. Mm. Okay? So, magkakaayos din. Huwag kayong mag-alala. Pag-imanin niyo po yung blessings sa binigay sa inyo, Pisces. See you tomorrow. Maraming salamat.